to release, upload, and publish the list of the successful examinees of the 2025 bar examinations on the Supreme Court website. Congratulations! And Sa hudyat ng chairperson ng bar examination, inilabas ngayong hapon ang resulta ng 2025 bar exams. Maya-maya pa, bumuhos ang emosyon ng ilan sa nakapasa at kanila mga kaanak at kaibigan na nagpunta sa Supreme Court para abangan ang resulta. Isa sa kanila, si Ibrahim na 9 na taon daw nag-aral sa law school pero nakapasa sa unang take ng exam. Sobrang hirap po. Nung ko nakilala yung girlfriend ko, nagkaanak na ako. Tapos ngayon, nakagraduate na rin sa wakas, malaki na yung anak ko, tapos nakapasa po ako ng bar exam. Paulit-ulit na bumabagsak pero lumalaban pa rin po kahit bumabagsak. Maririnig ang hiyawan ng iba't ibang grupo bilang pagbubunyi. Ang iba, kasama ang kanilang pamilya. Ang iba naman kasama ang mga kaklase at kaibigan. Meron ding mag-isang umiiyak sa tuwa matapos makita ang kanilang pangalan bilang bar passer. Ang inang ito, mag-isang nagpunta sa Supreme Court para sa anak na 4 na ulit na raw nag-exam. Hindi naman siya nabigo. Sabi ko, hindi anak, gusto ko, nandun ako. Kahit ilang beses pa, pupunta ako sa Supreme Court para ipagmalaki ka. Anak, I love you! Binigay na sa'yo ng buong Nazareno lahat. Tinawag din isa-isa ang pangalan ng top 20 sa bar. Nanguna si Jen Roniel Sanchez ng UP Diliman. Top 2 si Espinel Albert Declaro ng University of Santo Tomas. Sumunod si Eliza Agateb Adviento ng UST. Sa panayam ng GMA Integrated News, ikinuwento ni Jen Roniel na nagulat siya sa resulta ng bar. Nalaman lang daw niya ito mula sa kaibigan. One of my friends called me and then informed me. She was like, Sanch, top 1 ka. And I'm sitting in the jeep, bemused. I was like, you have got to be kidding me. I never really intended to top the bar. Just do your best and whatever happens, happens. Ilan sa pasok sa top 20 ang naroon kaya pinaakyat sila sa entablado. Ang ginawa kong motivation is matulungan po yung family ko and syempre makapagbigay serbisyo na rin po sa mga Pilipino. Si Randall, top 17, nagtatrabaho na sa isang law firm pero nais daw makapagserbisyo sa mga mahihirap. Masayang-masaya po kasi hindi ko akalain na makakasama ako sa top 20. Nandito po ako sa isang law firm and masaya po ako sa ginagawa ko, litigation ho. Bala ko po magpatuloy ho para matulungan din yung mga kababayan natin na kailangan ng legal services. May payo naman sa kanya ang kanyang inang todo suporta kanina. Honestly, truthfulness siya ang mahalaga sa atin at hindi mahilig sa mga material things. Si Tasnim Cariga Balindong, nakapasa sa kanyang second take. Proud daw na bitbit ang bandera ng mga gurong tulad niya at pagiging anak ng Mindanao. Never give up on your dreams, and I always believe that everything comes in perfect timing po. My plan is to represent Mindanaoan lawyers, especially the Bangsamoro community po. Si Reyo Eduardo Rivera, 59 years old, 11 ulit nag-bar hanggang magtagumpay. Habang may buhay, may pag-asa. Huwag tayong mawawala ng magtiwala lang tayo sa Diyos. Ayon sa Supreme Court, 5,594 ng mahigit 11,000 examinees ang nakapasa ngayon para sa passing rate na 48.98. Mas mataas ang passing rate ngayon kaysa sa ilang nagdaang taon. I only reminded the examiners that my standard is reasonableness. And then I gave them a rubric of how points will be assigned to the answers. May mensahe rin siya sa mga hindi nakapasa sa exam. Failure is just temporary. It's just a temporary setback. It will never define us. Sa February 6 manunumpa ang mga bagong abogado.